Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Sa isang showroom sa Pasay City, ang mga naabutan namang mga dayuang staff doon, walang maipakitang mga papeles. Iniimbestigahan ng mga custom, saan ba dumaan yan? Iniimbestigahan ng mga custom, saan dumaan yan? Di ba? Anong iniimbestigahan nyo dyan? Bakit hindi nyo Siyempre, alam na natin yan. O di ba, kasama sa game plan? Tanong lang yan, kasama ba sa game plan yan? Papasok yung kotse, walang papeles, pagkahuli, isusubasta, nakanganga yung malaking buhaya. Medyo mababa na nga naman ang presyo kasi nahuli ng gobyerno, tapos isusubasta na lang, ganun. Di ba, below market price na yun, at least kumita yung gobyerno, ganun. Di ba? At yung kinita ng gobyerno, mas maliit kung sakaling itatax siya, ganun. Tanong lang yan, ha? Inimbestigahan ng custom. Saan ba nakapasok ang mga yan? Dapat ang imbestigahan ng custom hindi imbestigahan yung mga kotse na nandyan o yung mga taong nandyan. Dapat imbestigahan yung custom. Bakit iniimbestigahan ng custom yan? Di po ba dapat ang NBI imbestigahan nila ang custom? Bakit nakalusot yan? O kaya sino ba dapat mag-imbestigahan ng mga yan? NBI lang? Di ba? Bakit custom ang nag-iimbestiga? Di ba dapat ipa-imbestiga natin ang custom? Bakit nakalusot ang mga yan? Baliktad yata. Saan ba dumaan yan? Di ba sa custom? So, ngayon, sino dapat imbestigahan? Yung mga kotse at saka yung mga tao naririyan? O yung custom mismo dapat imbestigahan? Tinining. O, tuloy-tuloy po natin. Tapos, ito kaya yung mga kotse na mga premyo ng mga mag-i-impeach kay VP Sara Duterte. Tanong lang, ito kaya? Di ba? Ngayon, nahuli na ng custom kunyari. O ibebenta na, kanino makakarating ang mga... Niloloko tayo ng mga to no? O ito. Nakatutok si Maki Pulido. Rolls-Royce Phantom. Oras ng pagpapapogi ng mga custom dito. Oras po ng pagpapapogi ng mga custom. Magpapapogi na yung mga custom. Malaki yata yan. Okay. Bulletproof na Maybach Mercedes-Benz at mga sports car na Ferrari at McLaren. Kabilang yan sa nasa 35 luxury vehicles na 35! Ilan ba yung mga prosecutor? Tsaka yung mga majority floor leader, assistant majority floor leader. Pakibilang nga sila kung may 35. Pakibilang. Tapos, bilangin nyo. Kulang pa yan. Baka mayroong second batch. Kasi 215, may umabol na 25 yata. May umabol na 30. Umabol ng 245. So, ilan na yan? 35 pa lang yan. So, may kita 100 pang parating. Okay. Tanong lang yan, ha? Nagtatanong lang ako.
Butan sa isang repair shop at showroom sa Pasay City. Hinihinga ng mga ito ng Bureau of Customs ng patunay na bayad ang mga buwis. Itong Rolls-Royce Phantom halimbawa, dapat nasa 100 million pesos ang binayarang duties and taxes. Hihintayin pa yan bago masabi ng customs kung smuggled ang mga ito o hindi. Oh. Naalala niyo si yung isang senador na nagreklamo na may nakita daw siyang magandang ano ba yun? Aventador ba yun? Yung napakamahal na kotse na ano bang tawag doon? Yung Aventador na ano ba yung brand ng Aventador? Aventador. Ha? Yung kotse na Aventador, ano bang brand yun? Aventador. Palagay ko ano yun, Bugatti yata, Bugatti. Bayron naman yun Bugatti Bayron yun Hindi, Aventador. Lamborghini yata, Lamborghini Aventador yun. Nakita, dinadrive sa Maynila. Nagreklamo yung isang senador na mahilig sa mga nag-aaway mag-asawa. So anong nangyari doon pagkatapos? Meron ba nangyari? Napagbayad ba yun? Nakumpiska ba yun? Hindi, nagtatanong lang kami. Nasa kaninong kamay na yun, yung magandang kotse na yun? Baka mga ka-reaction bakit minamanmanan ng mga custom officials ang mga yan? Ang tanong, saan dumaan ang mga yan? O di ba dapat imbestigahan dyan yung mga nag-approve ng mga ano niyan? Dapat imbestigahan kailan pumasok yan, sinong nagpapasok, sinong pumirma, paano nakapasok, di ba? Bakit mo iimbestigahan yung yung nag-import? In the first place, hindi makakalusot ng custom yan kung hindi pinalusot. Ibig sabihin, kung ang laki-laking kotse na yan, hindi nakita ng custom, hindi nakita yung container van na pinaglalagyan ng mga napakamamahal sa sasakyan na yan, di ba mga ka-reaction? Paano pa kayong mga maliliit na mga illegal na parapernalyas na nakasingit sa mga container? Kung mismo mga yan hindi nyo nakita sa inyong mga x-ray. Sino ang dapat imbestigahan dyan? O pakinggan natin, talaga naman tong custom official na to, talagang puging-pugi na ako sa iyo Puging-pugi na ako sa iyo, sir. Banatan mo They have 15 days to show. Anong pangalan nito? Pakikuha nga ang pangalan nito. Pakisabi sa kanya, dapat imbestigahan yung sarili niya, yung custom dapat ang imbestigahan mo. Di ba? Una alamin mo, kailan pumasok ito? Sino yung opisyal? Putangin na. Sino yung opisyal? Papuntahin niyo dito sa opisina ko. Bakit mo pinapasok yung mga yan? Bakit mo hindi pinagbayad ng duty, ng taxes? Bakit mo ngayon? Mga custom kayo, nandiyan kayo? O di ba, hindi pa natatapos ang impeachment Baka kaya nagmamadali nagpapasikat talaga si Defensor, talagang dadanang si Defensor. Oo, sige, kailangan naman impeachment. Di ba? Tanong lang, Defensor, meron ka bang kotse sa mga yan? Wala pa. Wala, tanong lang meron ka bang kotse sa mga yan? Wala. Okay, pagkitanggal po yun in the need of the legislation. Wala, stick yan ba yung ibabayad nila doon sa mga nagpa-impeach kay VP Sara Duterte? O kulang pa yan kung ganyan. Ano kayang ni-request ni Abante? Abante, ano yung ni-request mo susunod na kotse mo? Tanong lang, anong request mo? Sabihin mo lang, tatawagan ko yung Asan ba yung telepono ko dito? Wala na naman yung telepono ko. Asan? Ito. Ito yung telepono ko, nawawala lagi yung telepono. Tatawagan ko yung Tatawagan ko yung... Hello? I want to talk to Chong in China. Yes. Okay, send me another 110 luxury cars assorted. Different cars. Yes. Alright. Okay, bye. Palusutin nyo yan, 110 cars yan. In-order ko na sa China. Palusutin nyo yan, Palusutin nyo yan, mga second hand yun. Ukay-ukay. Di mo ba mga kareasyon? Kaya dito, itong si Sir na chubby-chubby na yan, hindi ba ninyo alam nakapasok yan? Sinong dapat pulbusin dyan? Yung mga nag-import o kayo?
In the first place, bakit nakapasok yan? Anong klaseng costume kayo? O di ba, subasta na yan? Kailan kaya subasta nito mga kareaksyon? Hindi naman. Talagang kasama sa ano yan? Kasama sa plano yan. Kasama sa ba? Sir, kasama pa sa plano yan? Pasok, huli, subasta, mura. Kasama ba? Tanong lang. Proof of payment of duties and taxes. Inaalam pa rin kung kanino ang mga ito, sino ang nagbebenta at paano sila naipasok ng bansa. Pinuntahan lang ng BOC ang repair shop at showroom para tignan kung bayad ba ang buwis ng mga sasakyan matapos ma-monitor ang bentahan ng mga luxury vehicle sa social media. 3 office staff ang inabutan doon, 2 Chinese na lalaki at 1 babaeng Vietnamese. Hinahanapan namin kahapon ng documentation, wala namang ma-present na mga visa or wala silang dalang papel eh. Hindi ko naman sila pwedeng i-hold. Hindi naman ako immigration, ma'am. Suspetsya ng Customs Intelligence Group, may kinalaman ito sa Pogo. So, Pogo na naman. Sir, hindi mo sila pwedeng i-hold. Kahit kriminal sila, hindi pwedeng i-hold. Hindi mo sila pwedeng i-hold. Hindi mo pwedeng tawagan yung immigration. Hindi mo pwedeng tawagan yung NBI o tawagan mo yung mga pulis dyan. Hindi mo sila pwedeng i-hold. Ngayon, inaalam pa kung kanino. Hindi nyo alam. Ang tanong dyan, kailan natin isusubasta? Gusto ko malaman. Kanino kaya ang Rolls Royce na to? Kanino kaya yan? Patawagan ko nga si Saldi ko. Hindi, si Kimbo, tawagan natin si Kimbo. Wag na. Sino man tawagan dito? Ay, si Abante, tawagan natin si Abante. Wala stick, 100 million. Isang kotse, tax lang yun. Mantagin mo yan, sino makakabili niyan? Sino si Raulong bibili dyan, 100 million? Di pa nga ako nakakahawak ng ganong kalaking pera, 100 million. Di po ba mga kareaksyon? 100 million talaga, duty pa lang sa isang kotse. Tapos nakalusot sa inyo. Gano'n, ang galing ang galing. Dahil nag-aalisan na yung mga Pogo, dinidispose na nila yung mga cars nila. Sino nagsabi sa'yo? Sino nagsabi sa'yo nag-aalisan yung mga Pogo? Nag-aalisan daw yung mga Pogo, dinidispose sila yung mga cars nila. So nung hindi sila nag-aalis, nung nag-ooperate ang Pogo, hindi nyo natunton na may mga illegal na mga sasakyan na nakapasok? Ano, hahanapin ninyo yung mga taong may-ari na sasakyan? Tapos silang kakasuhan ninyo? O dapat kasuhan yung mga nagpalusot ng mga sasakyan na yan? Di po ba mga kareaksyon? Tapos wala silang mahuli. Tapos yung balita na yan, mawawala na lang yan, maglalaho na. Wala nang balita after that. Di ba dapat yung mga sasakyan na yan, katulad di Duterte, no, wawasakin. Huwag nang ibebenta, wasakin na lang yan para magkaroon ng lesson plan. Di ba? Durugin. Tawagin ang mga mamamayang Pilipino, may daladalang martilyo, isa-isa sa kanila. Pupukpuk dyan, sisirain yan. Para maramdaman nila yung sakit. Pero hindi. Siyempre, sayang naman sasabihin ng Bureau of Customs. Sayang naman yan. Pwedeng gamitin yung pera ng gobyerno. Isubasta na lang. O, ibenta niya, 1.2 million, yun 2 million, yun 3 million. Okay. Ilan yung bibili? Isa lang. Di po ba mga kareaksyon? O, dumating na. Yung mga sasakyan ninyo, dumating na ha. Sino man kayo mga kongresista na nag-i-interest ngayon na bumili, isusubasta yan. O, alam na ninyo sa inyo yan. Di po ba mga kareaksyon? Ano ba talagang dapat gawin sa gobyerno nating ito? Di ba? Ang swerte naman ng mga kongresistang mapapasa kamay ang mga... Hindi. Yung isang senador, may nakitang luxurious car. Nagngangawa siya sa social media. Tapos natuntun nila yung coaching yun. Ngayon, nasaan na yung coaching yun? Ngayon, nagpapapogi yung Bureau of Customs na in the first place, na dapat sila ang imbestigahan. In the first place, tama ba yun? Tama, nagtatanong lang ako. Tama ba na dapat ang Bureau of Customs ang dapat imbestigahan? Sino ang nagpapasok sa mga yan? Kailan nakapasok ang mga yan? Paano nakapasok ang mga yan? Wag na yung nag-import. Sino ang nagpapasok?
Tapos yung nagpapasok, yun ang kausapin natin. Magtatapat siya kung sino yung importer. Di ba napakaswerte naman ng mga kongresista? Ang gaganda ng mga sasakyan ninyo, Brad. Ibang klase kayo, ibang klase. Ang galing no? Hinuli ng Bureau of Custom, inaalam. O, di ba? Ito. Pakinggan natin, ha? Isang babaeng Vietnamese. O, dalawa. Hinahanapan na O, yan, ha? Sige, sir. Mag-explain ka, sir, ha? Mag-explain ka, sir. namin kahapon ng documentation, wala namang ma-present na mga visa or wala silang dalang papel eh. Hindi ko naman present na Ayan. Intelligence Group Custom Intelligence and Investigation Service. Utang na. Intelligence na, Group Custom Intelligence pa. Tapos, an Investigation Service, dalawang intelligence yan. Basahin po niyo, Major Joel Pinawin, Intelligence Group Customs Intelligence and Investigation Service. Dalawang intelligence ang ginamit nila. Sayang ang salitang intelligence. Oy, Major Joel Pinawin. Wala silang may pagkitang papel, hindi nyo pwedeng i-detain. Tawagan mo yung immigration. Kailangan hindi makawala ang mga yan. Eh, paano? Diba? Ayos itong ating mga opisyalis ng gobyerno, pakingganin nyo. Pakingganin nyo, ha? Social media, 3 office staff ang inabutan doon, 2 Chinese na lalaki at 1 babaeng Vietnamese. hinahanapan namin kahapon ng documentation, wala namang ma-present na mga visa or wala silang dalang papel eh. Hindi ko naman sila pwedeng i-hold. Hindi naman ako immigration, ma'am. Sinabi ko bang immigration ka, di ba? Custom ka, sir. Custom ka, di ba? So kung custom ka, hindi mo ba pwedeng tawagan yung immigration para pumunta dyan? Hindi. Bawal. Bawal daw. Suspecha ng Customs Intelligence Group, may kinalaman ito sa Pogo. Pogo na naman! Pogo na naman! Namo. Mahilig siguro to sa itlog ng Pogo. Kwek-kwek. Sarap yun, di ba? May hot sauce. Ayos ka rin no? Pogo na naman. Hindi pa ba natapos yung issue ng Pogo na yan? Di ba nagsiyalisa na yung mga Chinese? Dahil nag-aalisa na yung mga pogo, dinidispose na nila yung mga cars nila. Allegedly lang, ma'am, yan ha. Kung sa loob ng Oh, allegedly lang naman yan, ha? Nag-aalisa na daw yung mga Pogo, dinidispose yung mga cars nila. Ibig sabihin, kung sa mga Pogo yan, may mga papeles na yan. Lumilitaw sa LTO, legal na yan. Ngayon, kung lumilitaw sa LTO, legal na yan, anong pa problema ng mga sasakyan na yan? Dahil gusto nyo makita yung kanilang conduction sticker ba yun? O yung history kung saan ang galing yan? O di dapat ang bakbakan dyan yung Bureau of Custom? Tanong lang po yan, di ba dapat ang bakbakan dyan yung Bureau of Custom? O sino? Yung may-ari. Di ba? Eh kung sinabi ng may-ari, nabili ko kay ano yan? Kanino? Kay Jong Ching Chung. Nasa si Jong Ching Chung? Nasa China na. Ano bang magagawa natin? O di ba dapat magkaroon ng follow-up report? 5 araw ay hindi mapatunayang bayad ng buwis ng mga luxury Hindi ko naman sila pwedeng i-hold. Hindi naman ako immigration, ma'am. Suspecha ng Customs Intelligence Group, may kinalaman ito sa Pogo. Dahil nag-aalisa na yung mga pogo, dinidispose na nila yung mga cars nila. Allegedly lang, ma'am, ha. Kung sa loob ng 15 araw ay hindi mapatunayang bayad ng buwis ng mga luxury vehicle, kukumpiskahin ng customs sa mga ito at maghahain ng kaso laban sa mga may-ari. Para sa GMA, Anong kaso sa mga may-ari? Sasabihin sa may-ari, susubasta namin yun ito sa December 24 namin isusubasta. Sa'yo ba to, sa'yo? O ikaw na sumalo nito, ikaw. Halika rito. Sa'yo ba to yung 100 million? O isusubasta namin to sa December 24. Basta't, alam mo nang gagawin mo. Sino may-ari? Hindi nyo alam ang may-ari dyan? Di ba nakarehistro na yan sa LTO? Kung nakarehistro na yan sa LTO, alam na natin kung sino may-ari. Ngayon, kung hindi pa nakarehistro yan at kapapasok pa lang yan, i-re-rehistro pa lang yan ng mga kongresista. At hindi ko kilala yung mga kongresista na yan kung sila ang bibili pag sinubasta yan.
Di ba? Kulang pa yan. Ilan ba yung pumirma? 140. Siyempre, bibili sila dyan. Mura yan eh. Susubasta yan eh, no? Di ba? Yan na ba yung mga pabuya natin? Hindi ako kasama dyan. Paano ako? Hindi ako kasama. Oo, hanggang sa upuan na lang daw po. Hindi, yung upuan ko kasi, ano yan eh, oh. Ayan oh. Pang sports car yung upuan ko eh. Pang Ferrari itong upuan ko na to. Grabe po yan ang mga kareaksyon, grabe. Ayos ah. Ayos, ang ganda ng pagkakabanat ninyo dyan. Maya-maya wala nang follow-up report yan. Diba maya-maya makikita mo, dinadrive na ng mga kongresista yan. Diba? Eh kongresista lang kaya bumili dyan eh. 100 million peanut. Peanut lang yun mga kareaksyon, maniwala kayo sa akin. O dito muna tayo kay paring One Rider Party List ha. Nagpapasikat yata ang tao na to eh. Hindi ko na sana papansinin eh. Boto nyo, siya, kilala nyo yan. Ang pangalan po niyan si One Rider Party List na pinagtitripan yung mga pulis sa daan. Siya niya, si Colonel Busitas. Oy, Colonel Bulitas, ano na naman ang ginagawa mo dyan, Colonel Bulitas? Mag-react lang po tayo kay Colonel Bulitas, ha? Okay, kung nire-respeto ko yung mga kasama kong congressman, but for me, kahit mabasa ko yan, hindi ako peperma eh. Kasi nga, objective po ako eh. Kung sabihin natin ma-impeach nga, halimbawa, ano ang magiging benepisyo nun? Taong bayan. Objective daw po siya. Hindi raw po siya pumirma. Hindi ka pumirma kasi alam mo, ikaw ay sinuka na. Tsaka bakit tayo nagre-react dito eh? No? Hindi kasi baka hindi ma-inform yung taong bayan. Na si Busitas, close sila ni Rodriguez. Ngayon si Rodriguez kasama sa mga prosecutor. Hindi raw pumirma si Busitas. Hindi pumirma sa impeachment. Bakit? Gusto niya iboto natin siya. Oy, Busitas, huli na. Wala na, bro. Wala na. Hindi na pwede yan. Namo. Hindi daw siya pumirma sa impeachment, pero sa Tuwadcom, sa Kintakom, sa Gunggungkom, lagi siyang nandun. Isa siya sa mga promotor na nagtatanong. Ha? Kasama niya si Gutierrez. Sasabihin nila, hindi, ginamit lang yan ng One Rider Party List. Ginamit lang si Busitas. Hindi naman siya kasama. Eh kung gano'n, gago siya, nagpagamit siya. Diba? Tanong lang natin, kung nagpagamit ka, Colonel Busitas, sa One Rider Party List, gago ka. Ngayon, kung hindi ka nagpagamit, talagang kasama ka ng One Rider Party List, hindi ka gago. Kasi kasama ka talaga nila. Eh may kumakalat na balita dyan na ginamit lang daw siya, ginamit lang ng One Rider Party List. Bobo kung gano'n, hindi ka pwede maging senador. Busitas, hindi ka pwede maging senador kung ganyan ang kapangatwiran. Di ba hindi raw siya pumirma? Ngayon, dahil hindi ka pumirma, iboboto ka na namin? Eh nung kasalukuyan ng impeachment na process, investigasyon, nakaupo ka sa kabilang panig ng katotohanan. Ha? Isa ka sa mga umiintriga o nagtatanong o kasama ka ng mga Tuwadcom, Quadcom, Gunggungkom. Yung number one si ano ba yon? Si Rods Gutierrez ba yon? Yung number one nominee ng One Rider Party List. Mayaman yon. Lolo noon, hindi sangkot sa mga illegal na gawain ng lolo niya. Sa mga sugal-sugal, hindi sangkot yung lolo niya. Oo, wala, malinis, wala, hindi sila illegalista. So yung mga nagtatanggol kay Colonel Bulitas, na sinasabi ng iba na ginamit lang siya ng One Rider Party List, ibig sabihin, kung may katotohanan yun, hindi ko sinasabi, Colonel Bulitas, na may katotohanan yun, ang sinasabi ko lang dito, kung sinasabi nila, hindi ikaw, sila, na ginagamit ka lang ng One Rider Party List at ginamit ka ng One Rider Party List, gago ka. Bakit ka nagpagamit sa One Rider Party List? Alam mo naman pala, si Rods Gutierrez, hindi naman riders. Di po ba mga kareaksyon? Ngayon, naglilinis ka, nagugas ka ng kamay. Huwag ka na magugas ng kamay, Colonel Bulitas. Sinasayang mo ang oras mo kung gumawa ka na lang ng isa pang party list na sinasabi mong, halimbawa, one rider yun, no? Eh, di gawa ka ng bagong party list mo, two rider naman.
O, di ba? Riding in tandem party list. Diba? Sinasabi ng iba, ginagamit ka ng one-rider party list. Ba, kaya ka nilang gamitin, Colonel ka? Sayang na lang yung ginastos ng gobyerno sa'yo sa mga seminar. Dapat, mas tingnan natin yung mas malalim na problema. Kasi po, Kung totoo, kung guilty siya, hindi mo pa rin siya i-impeach. Nagmamagaling ka na naman, Colonel Bulitas pakinggan ninyo ha. kung nire-respeto ko yung mga kasama kong congressman, but for me, kahit mabasa ko yan, hindi ako peperma Kasi nga, objective po ako Kung sabihin natin ma-impeach nga, halimbawa, ano ang Hindi, umarap ka sa akin. Saan ka nakaharap? Humarap ka sa akin. Sinong kausap mo? Saan ka nakaharap Yan, ganyan. Di, umarap ka sa akin. Yan, tama yan. Pisyo nun? Tama yan. Harapan tayo. Mas tingnan natin yung mas malalim na problema. Kasi sige. Nagkakaroon lang ng hati-hati, lalong gumugulo. Ibig sabihin, mas maraming problema na dapat bigyan ng atensyon. At kung sinasabi na may maling paggamit ng pondo, ang tanong, kung meron nga, yung bang Office of the President lang? Yung bang ibang mga agency? Iba na yung tono niya. Yung Office of the President, the Vice President. Bulitas, Vice President. Yung Office of the Vice President lang? Baka pinagtatanggol mo na ngayon yung Office of the Vice President, ha? Nagising ka na dahil naging tae ka sa amin. Naging napakapabantot mo sa amin. Ganon, Congressman Bulitas. Naging stinky congressman ka sa amin. Wala na, huli na lahat. Wala bang ganon? Wala. Ang pinopoint out ko dyan, Ma'am Karen, is dapat tingnan natin yung malaking problema. Hindi, kasama ka sa malaking problema dati Kasama mo yung mga tuwadcom, di ba? Si Rods, kasama mo si Rods, di ba? Isa ka sa mga kumu-question sa mga resource person tsaka mo witnesses Oo, di ba? Tapos sasabihin ng mga Patreon, mga followers mo, ginamit ka ng one-rider party list. Kung totoong ginamit ka ng one-rider party list, gago ka. Ngayon, kung hindi totoong ginamit ka nila, at ikaw talaga ay parte ka ng one-rider party list at paniniwala at paninindi ka ng one-rider party list, hindi ka gago. Yun nga lang, nangangamoy. Na ang magiging aksyon natin ay magre-resulta na maganda at magiging kapaki-pakinabang sa taong bayan. Wala na! Papaliwanag ka pa Yung po si Colonel Bulitas. Oo! Namo! Ganun po, ano na siya ngayon? Hindi yan. Yung impeachment, wala yan. Pero nung panahon ng impeachment, Colonel Bulitas, nung panahon ng impeachment, nandun ka sa panig ni Rods. Isa ka sa mga nagtatanong, nagsisiga-sigahan, isa ka sa mga naggagaling-galingan, nakasama mo yung mga quadcom na yan, isa ka sa mga nagpapasikat, ngayon, kumakambyo ka pa kaliwa. Oy, Colonel Bulitas, wala na, no chance ka na sa amin. With all due respect, sa mga followers ni Colonel Bulitas, iboto nyo kung gusto nyo iboto. Namo! Iboto nyo kung gusto nyo iboto yung tao na yan. Pero X na yan. X. Marcoleta, Vic Rodriguez, PDP Laban, Kibuloy, Hinlo, Bondok, Bato de la Rosa. Sino pa ba? Si Bongo. Nabanggit ko na ba si Bongo? Hinlo. Yung isa pa. Si attorney, yung magaling. Yung magaling na wala sa isip ko. Next vlog na lang siya, next vlog. Inano ko siya binlag ko siya. Oo, binlag ko. Siya yung unang binlag ko. Napakagaling na lawyer noon. Anong pangalan noon, mga ka-reaction? Nawala sa aking memoryado. PDP Laban. Sige, attorney.
Sandali lang ha. Huwag kang magalit sa akin, attorney ha. Eto na. Huwag kang magalit sa akin, attorney. Ayan, oh.